Bayan, oy, etong si Nyak, may nadadamina na ng MEI. dahil napaparusahan na ata tayo. Dahil sa panluloko natin kay Nyak, may nadadamina na ng NBI. Dahil sa kanya, Mami Make Newt, si Masyalo. Hindi, sorry guys. Alam niyo naman, nagbibiro lang ako. Pero itong si Sir Jack or Sir Nyak, mga kababayan, ay pinapasabina na po ng NBI dahil nga po sa kanyang pinapakalat na medical records ng ating Pangulo, mga kababayan, na kung saan ay kung ano-ano po ang kanilang mga pinagsasabi. No? Meron pa siyang pa-chat GPT na yan na namamaga daw ang metlog ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? O, ito po ang sinasabi ng NBI ngayon, mga ka-GP Natics. Ito ay karma na ba kay Nyernyak na nagyayabang pa hanggang ngayon? Itinuturing na national concern ng NBI ang pagkalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Karapatan man daw malaman ng publiko ang kalusugan ng Pangulo. Hindi ito dapat mauwi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity. Posibleng ipatawag daw ng NBI ang online personality na si Sir Jack Argota. Kasunod yan ang pag-share nito ng umano'y peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center. Isang bagay na pinasinungalingan na ng nasabing ospital at ng palasyo. Pero si Sir Jack yung personality, pwede ba yung ano ba yun? Yan ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa likod natin. No? Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. Mapangalan dito, sir. Have you taken, have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag. So, paano Sabihin na natin yan. Isasampinan natin. Due process. Hindi naman kung ano side nila. Sabi ni Magno sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, ang online sharing ng fabricated documents kasama ang post ni Sir Jack ay maaaring maituring na cyber libel. Ongoing daw ang investigasyon ng NBI tungkol sa pagkalat ng peking record na ito. O hindi lang po si Sir Jack mga kababayan ang isasabina ng NBI. Marami pang iba kagaya po ni Jason Sa. Kaya lang si Jason Sa mukhang siya ang nakarma. Dahil nakita ko nung ilang araw, siya po ang nasa ospital ata. Mukhang mauuna pa kay Pangulong Bongbong Marcos. O baka mauna pa kay Duterte, di ba? Hindi ko alam, mga ka-GP Natics, Oh, 1 milyon ang kinikita isang buwan, pero mukhang sinisingil na po ni kamatayan. Oh. Para sa ahensya, national concern na raw ito dahil mandato rin nilang bantayan ang seguridad ng mga matataas na leader ng gobyerno. Hindi po ordinaryong tao ang ating presidente. Tama po ang sinasabi na may karapatan ng tao malaman ng public health ng ating Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin. Okay, mga ka-GP Natics, may tanong sa akin kanina, okay? Nung tayo ay hindi pa nagbablog, kaya po natin i-content ito. Hindi ko na nga sana dapat i-content kasi parang ano na tawag dito. Kumbaga napanis na para sa akin. Panis na tong usapin na to. Pero syempre, para sa inyo masagot ko po yung katanungan kasi ilan din po sila na nagtanong, halos parehas na tanong yung kanilang ibinato sa akin. So, bakit daw kailangan malaman ng taong bayan? Ito yung sinasabi ni acting Director Magno, mga kababayan, bakit kailangan malaman ng taong bayan ang kalagayan ng Pangulo? Isang mahalaga na malaman talaga ng taong bayan ang kalagayan ng Pangulo, mga kababayan. Hindi natin pwedeng ilihim. Okay, kung merong malalang kalagayan ang Pangulo, kailangan po natin ipaalam. Okay? Kasi nga, alam naman natin na meron tayong sa batas natin kapag incapacitated na ang Pangulo, kailangan po siyang palitan dahil meron tayong tinatawag na rule of succession.
So, kapag ang Pangulo ay pansamantalang incapacitated, kahit pansamantala lang, mga kababayan, ang kanyang Vice Presidente ay papalit talaga sa kanya. Papalit talaga sa kanya, sa ayaw o sa hindi natin. Mga kababayan, yun po ay mahalagang malaman. Pero, hindi pwedeng gamitin. Tama yung sinasabi ni Acting Director Magno, hindi pwedeng gamitin ito sa fake news. Hindi pwedeng gumawa tayo ng fake news at sabihin natin para lang maagaw, para lang na mga kababayan mapalitan ng Pangulo natin, no? Agad-agad ay magpapakalat tayo ng fake news at sabihin ng Pangulo ay may malalang karamdaman at siya ngayon ay incapacitated para hawakan ang pamumuno ng bansa natin. Yun ay maling-mali. Ito yung ginagawa ng mga DDS ngayon dahil sila ay desperado, dahil hindi nila makuha, hindi nila mapaupo si Sara Duterte, yan ang ginagawa nila. Naninira na lang at nagpapakalat ng fake news ng Pangulo natin ay may malalang karamdaman. Nakita naman natin nung nakaraan di ba? Sinampal na nga kayo sa pagmumuka nitong si Atty. Claire at inaharap ang Pangulo. Hindi naman AI yun, nandun pa si Oreo. Magkalat ng fake news. Magkalat ng fake news. Bilang tugon, sinabi ni Sir Jack sa isang Facebook post na ipakita na lang daw ang original health record ng Pangulo kaysa protektahan ito. Hindi na matunton ang nasabing post ni Sir Jack kaugnay ng kalusugan ni PBBM. Okay. Mga kababayan, sabi niyang ganon, kung hindi raw totoo ito, kumpara na lang ang peke doon sa totoo. Okay. Mga kababayan, punta tayo dito. Pwede ba mangyari itong sinasabi ni Sir Jack na ikumpara na lang ang totoo kung hindi ito peke? Mga kababayan, ito po ay under po ng Republic Act number 10173. So kumbaga, ang ginagawa nila dito, parang pinalalabas nila yung medical records talaga ni PBBM. Ito ay masasabi natin breach of information. 'Di ba? Kasi alam ng doktor kung kailangan dapat iproklama or sabihin kung ang Pangulo ay malala na. Okay? Alam nila kung kailan dapat ilabas. At alam nila, mga kababayan, kung ang sakit ng Pangulo ay hindi naman malala, hindi kailangang sabihin at hindi po ito pinahihintulutan na ilabas ng kahit sino na walang pahintulot po ng pasyente. Ito, pakinggan natin. Act number 10173 o Data Privacy Act, kinakailangan muna na magbigay ng permiso ang bawat pasyente bago mailabas sa publiko ang kanilang mga medical record. Bilang parusa, posibleng makulong ng 1 hanggang 6 na taon at pagmultahin ng 500 pesos hanggang 5 million pesos. Nako, masarap to. Mga kababayan, hanggang 5 million pesos. Wala na nga negosyo si Nyelnyak. Wala, 5 million ma. Depende sa motibo at lalim ng data breach. Data breach, mga kababayan ha. So ayan, nagyayabang pa itong si Sir Nyak. Sabi niya gano'n, peke daw yung medical na kumakalat, di ilabas niyo yung original. Karapatan ng mga Pilipino malaman ang sakit at lagay ng Pangulo. Hoy, mga kababayan, binabanggit ko na kanina ha. Ang karapatan ng taong bayan ay malaman kung ang Pangulo ba ay incapacitated na. Pero kapag ang kanyang sakit ay hindi naman po aabot na maging incapacitated ang Pangulo, wala tayong karapatan. 'Di ba? Alam ng mga doktor 'yan. At hindi nila pwedeng sabihin at ilabas yung resulta ng walang pahintulot ng pasyente dahil baka sila ay mabalikan. Baka ang kanilang lisensya ay ma-revoke o kaya naman, mga kababayan, ay ma-cancel. 'Di ba? O kaya naman, yun ang pinakamalala. Matanggal ang kanilang lisensya. Or baka pati yung lisensya ng ospital ay matanggal din. Anong pinagsasabi nito mga DDS na to? Napakayabang, no?
Ganito na nga yung itsura mo, mga ka-GPnatics, mapanglait ka pa ng tao, gumagawa ka pa ng katarantaduhan. Dapat nga kapag ganito ka na may problema ka na, nananahimik ka na lang, o kaya naman gumagawa ka ng puro kabutihan. Oh. Tama ka naman, Argo. Dapat nating malaman ang kalusugan ni PBBM. Pero, alam po ng doktor yan. Kung hanggang kailan, kung hanggang kailan sila dapat sabihin or hindi ang resulta ng kalagayan ng Pangulo. Kapag alam nila, dahil nasa batas naman yan, na ito ay talagang malubhana at kailangan na may pumalit sa Pangulo, hindi pwedeng hindi nila sabihin. Dahil yun ay responsibility nila. Oh. Diba? O, deform. Deform na nga yung nguso. Diyos ko. Alam nyo, minsan mga kababayan, kahapon tawa ko ng tawa, pero naawa ako dito. Bakit kanyo? Pag naging DDS ka talaga, sobra ka nagiging tanga eh. Oh. At anya, hindi raw ito deleted. Minsan daw kasi, nire-report at fina-fact check ang kanyang posts. Hindi raw siya kailanman nanalangin mamatay ang isang tao dahil naniniwala siya sa karma, kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya tungkol dito. Una nang ibinalita ng palasyo na in good health ang Pangulo, kasunod ng diagnosis sa kanya ng mga doktor ng diverticulitis. Ani PBBM, he got the best possible medical care at pinakita pa ang video niyang nakikipaglaro sa kanyang aso. Pinaalala ng Presidential Communications Office sa publiko na umasa lang sa mga opisyal na pahayag ng government sources para maiwasan ang pagbabasa ng unverified at malisyosong content online. Advance kasi ang mga DDS. Kasi nga naman, mga kababayan, sa totoo lang, hindi naman sila nananalangin, no? Sabi nga ni Jack Agorta, hindi siya nananalangin na mamatay si Marcos. Pero nananalangin siya na maging malubha si Marcos dahil gustong-gusto niya na pumalit na si Inday Sara Sayad Duterte. 'Di ba? Dahil sa kapapangarap nila, dapat natulog na lang para sa kanilang panaginip kahit papano presidente na itong si Sara. Gumising pa. 'Di ba? Kaya ngayon, paggising niya, 'di ba? Last resort na ni Marcos yung martial law. Posible pa na mag-martial law? Ha? Posible ba na mag-martial law? Ano? Diyos ka, mga kababayan. Alam nyo, yung mga ganito, yabang-yabang, mamaya iyak later yan. Oo, totoo yan. Yabang ngayon, iyak later. Sigurado, mga kababayan. Pag ito, nakasuhan ng cyber libel, bigla na lang mo sasabihin na to, sinosurpress sila. Sinosurpress ang kanilang press freedom. O kaya ang kanilang, sabihin nila, mga kababayan, ang kanilang kalayaan na magpahayag. Oh. Sabi ni Argo Badianos. Pati hindi mo kaya pagsabihan yan si Jack. Si Sir Jack Argo. Ba't ako sinasabihin mo? Ginagaya ko lang naman siya, di ba? Ganito lang yan, Argo. Dapat doktor daw ang magsabi na healthy si BBM. Di ba sinabi naman ng doktor, healthy si PBBM? Ganito lang yan, Argo. Kapag hindi nagbigay ng medical report or records na masama ang ospital kay PBBM sa isang pasyente, ibig sabihin lang nun, good. Okay? Hindi na kailangan na maglabas pa in good health ang presidente. Hindi ganun. Sa mga doktor, okay, ang sinasabi nila dyan, Argo,
kapag ang presidente ay nasa alanganin, nasa bingit, o kaya sa malalang sitwasyon, that should be the time na maglalabas talaga sila ng kanilang medical report. Ha? Na kailangan malaman ng taong bayan. Pag walang inilabas, argo, wag ka na mag-isip. Matik na yon. Ibig sabihin, nasa maayos na katayuan, kalagayan ang Pangulo. Diba? My God, Ganun lang. hate drugs. Ganun lang yun. Juanito Roque, salamat. Diba? Walang iba. Mga ka-GPnatics, ang doktor, sabi ko sa inyo, kapag, lalong-lalo na sa Pangulo, special yung kanyang katayuan. Kapag siyang ginagamot, hindi sila maglalabas ng report basta-basta kapag maayos ang Pangulo. Kasi matik na yun eh. Pero kapag ang kalagayan ng Pangulo, nasa masamang kalagayan, malubha, maglalabas sila ng kanilang report. Kasi kailangan malaman ng taong bayan yun. Okay? So, sana na-gets. Okay? Mars